Good afternoon Erwin. po. Andito naman po ako si President Erwin Balagas ng Business District. RC Leon Ginto. Yan po, Manila. magandang hapon po. Marami siyang Rotary Club. po. Si Atty. Atty. Casiano po. Wala namang problema sa Leon Ginto ha. Hindi ba business ang mga nariyan? Opo, marami po. Yan. Wala yatang problema Marami sila mga doon. building dyan, May wala. squatter ba? Mukhang wala naman. Oo nga, medyo kasi yung lugar na yun, parang ano lugar ng mga elite. Opo. Oo, mukhang wala problema Si doon. kay Remy makakasakot ako bakit laging Leon Ginto ang pangalan ng aming Rotary. Siya kasi isa sa mga pioneer ng Leon Ginto eh. Opo, kaya naging Rotary Club of Rotary, of Leon Ginto yan po. Kasi nandun kami sa Leon Ginto. Karamihan po mga members namin nandun dati. At doon din po kami nakatira. Gusto po namin kasi ay, yung mapasali yung mga nasa dako doon. Tsaka gusto namin Gintong Leon. Ayan po. Gintong Leon para makatulong kami sa Mapasali. mahirap. Mapasali po sa saan? Sa Rotary po, sa Rotary. Sa Siya po Rotary. i-guess natin kasi marami po silang mga programa sa Rotary na gusto niyang ipaabot sa mga tao ngayon. Tulad ng Habitat, Gawad Kalinga, Yan po. pwede pong sa makikreate nating housing community for the poor, makatulong ang Rotary Club of Leon Ginto. Opo, yan. Oh. Pati na sa livelihood na mai-introduce doon at saka yung matatalinong anak ng ating settlement, housing settlement, Opo. mabigyan ng scholarship. Sa ngayon po, meron kaming scholars, yung mga 20, kaya magastos din po ang foundation. Opo, Welcome po ang Rotary Club of Leon Ginto sa housing, livelihood, at saka scholarship sa mga kikreate nating settlement or housing projects. Ayan, Welcome na welcome po, Ayan, Mr. marami President. tayong may Oo. Ayan. Pati scholarship po. Sandali lang po, meron muna tayong tawag sa labas, Sandali lang, papasukin po natin si Rafi Rico sa line 2. Pasok, Rico. Yes, maraming salamat at si Remy. Andito tayo ngayon sa Forestry Barangay Central, Quezon City na kung saan ang DAR Employees Foundation ay nagsasagawa ng medical mission sa kaugnay sa kanilang ika-40th anniversary ngayong September. Ito kasamang si Remy, bali umaabot na sa kulang-kulang 300 ang nabigyan ng serbisyo rito ng medical mission nga. At dito nga kasamang Remy, patuloy pa rin ang sinasagawang medical mission at sa ngayon nga medyo mangilan-ngilan na lang dahil nga sa medyo kanina pa talaga nag-umpisa, bandang alas 8 pa lang sinimula na ang nasabing medical mission. Kaya andito pa rin kami sa ngayon, nakaantabay at kasama ang buong puwersa ng DAR Foundation, kasamang Ate Remy. At maya-maya nga, malapit nang matapos ito at tayo rin ay medyo magtatapos na rin. Kaya nga medyo kasamang Remy, inaantabayan na lang natin ang tamang bilang ng nabigyan nga ng medical mission. At yan lang muna kasamang Ate Remy at mula pa rin dito sa Dasa Hall Forestry Barangay Central, Quezon City, Rafi Rico nag-uulat para sa Usapang OFW, CBS DWAD reporting. Thank you, Rafi. Boses ng Pinoy. OFW, yan. Sa pamamagitan din po ngayon nito, meron pong outreach program yung mga ating tagapakinig na nasa Ireland na magkakaroon po sila ng outreach program bukas sa Home for the Aged. Kung gusto niyo po ninyo mag-cover doon, Rafi, punta kayo doon sa Home for the Aged bukas. Magkakaroon ng outreach program ang OFW 13, Zone 13 yan, na galing pa sa Ireland. Sa pangunguna ni Ma'am Esmeralda. Magbibigay po sila dyan ng libre feeding para sa matatanda. Ayan po, sa ating pagpapatuloy pa, naghanap pa rin po tayo ng mga kukuha po sasalo ng hospital beds, mga chairs, hospital wheelchairs po,
isang van po yan na ibibigay po ng OFW 13 yans na Zone 13 yans galing po sa Ireland na gusto pong ipamigay, donation po nila para sa atin. At kung gusto po ninyo makuha ang mga gamit na yon, ay tumawag lang po kayo sa amin. Marami pong ibibigay na hospital beds, wheelchairs at saka hospital equipments po na galing doon sa ating mga kababayang OFW sa Ireland. Yan po. Yan. Bukas po, pupunta kami dyan, Ma'am Esmeralda. At saka salamat po sa nagbigay sa amin ng impormasyon at saka yung mga tumawag sa amin. Sa website po namin makikita ninyo ang ating boses ng Pinoy OFW. At sa ating pong pagpapatuloy, ayan, sasabihin na po ni Pres Erwin ang mga programa ng Rotary Club of Leon Ginto. Mamaya-maya lang pong konti. At yung iba pang katanungan para kay Atty. Casiano. Yan. Ano pa po bang mga programa natin, Pres Erwin? Ngayong October, September pa po. Actually, kagagaling ko lang sa International Coastal Cleanup. Lahat ng Rotary Club ng 3010 nag-participate sa Rotary Club sa International Coastal Cleanup na ginanap sa Las Piñas, Parañaque Habitat, diyan sa may malapit sa before sa may Islex, sa may Coastal Road. Dalawang place ng coastal cleanup, isa sa Parañaque, isa sa Manila Bay. Sa may malapit sa US Embassy. Ayan, meron pa po tayong mga medical mission, sir? Meron kaming pinaplano medical mission, kaya lang pinag-usapan pa ng club namin kung saan yung venue. Yan, nako. Abangan po ninyo yan. Meron pa marami pong mga magbe-benefits ng mga medical mission na gagawin ng Rotary Club of Leon Ginto. May tanong pa po dito sa attorney. Attorney, sandali siya po ang attorney po ng Rema Foundation. Siya po ang mga namamahala sa pagbibigay ng mga libreng lote para sa mga squatter po. Yan. Yung kanilang tinitirahan yun para maging kanila ang kanilang tinitirahan. Yan po ang pangunahing layunin ng ating Pangulo na ang bawat Pilipino ay hindi na magiging squatter sa sariling bayan. Yan po ang layunin ng Rema Foundation. Yan po. May tanong pa po dito. Tinatanong ko magkano daw yung may membership fee daw po ba, attorney? Sa membership committee po namin, kay Mr. Robert Abduhan po at saka Manny Traya, ewan ko kung medyo tumaas, pwede pong kontakin si Mr. Manny Traya, Roberto Abduhan, Executive Vice President National of Rema Foundation. Baka umabot na rin yata ng 600. Ewan ko lang kung yun pa rin ngayon. Hindi pa naman babago, attorney. Hindi pa. Hindi pa. Mga ganun po. Yan, Kasi ako yun sa legal, yung dalawang executive na yun ng foundation, ang sa membership po. Yan, hindi po masyado. Minimal lang po yan. Meron naman po yung ID, merong Kompleto katunayan po na kayo pati po ay yung member. advance, advance bayanihan, meron na rin po yun. Kasama na po Advance doon. bayanihan. Sa 600. Yan nga po, meron ng kayong ID, ang kapalit naman po niyan ay hindi na kayo squatter sa sarili niyong tinitirahan. Beneficiary Yan po, na. beneficiary po kayo. Diyan, magkakaroon kayo ng sariling titulo para sa inyong tinitirahan. Yan po. Doon po kailangan namin yung tulong ng mga nasa gobyerno, mga foundation, kasi sa amin, i-donate talaga namin yung lupa. Pero siyempre, kailangan yung magpa-approve sila as a group ng subdivision plan, tapos magpapa-tax declaration, magse-separate titling sila, geodetic engineer na naman po. Basta yung lupa, sa amin, hindi namin pinagbibili.
Binibigay namin sa kanila. Kaya nga sabi ko, hindi dapat mag-away ang opisyal ng gobyerno, politiko, saka kami. Dapat magkasama-sama kami sapagkat kami, ang puhunan namin, hindi po pera yung lupa. Dahil yung pong lupa, hindi naman hawak namin para pinagkakitaan. Kung hindi para i-award na talaga ng libre, pero wala po talaga namang tunay na sasabihing libre sa mundong ito. Wala ho. Priority yung nakatira doon sa lupang yan. Oo, kailangan din po yung tamang plano kasi gusto rin naman namin maganda, hindi ba? Kaya nga sabi ko kanina yung sa Montalban, may approved plan na pala yun. Ang kailangan lang, magkaroon ng genuine title, tapos kanya-kanyang individual award na ayon na sa plano. Ang technical description lang po ng plano ang babaguhin namin. Yung mga incidental expenses po, yan po yung hihingi nila sa sarili nila o sa tulong po ng mga government officials. Natural lang, gagastos talaga sila dyan. Wala naman pong libre dito sa mundo. Oh. Kung tayo paggagastos, katapos sila pang magkakaroon ng lupa. Kami na nga ang magdodonate, kung kami pa ang gagastos, hindi na po namin kaya. Yun, siyempre po. Hindi para sa kanila yan. At saka, masama naman po yung sabihin mong dito sa mundo, born free. Kailangan po lahat. Hindi na maobra yung kantang Yan, born tama. free as the wind blows. Yan, Meron opo. pang sinasabi ng iba, bakit doon merong ginigiba, hindi kayo pumupunta? Sabi ko, bakit naman pupunta ang RIMA Oo, doon? hindi naman kami Hindi naman involved. kayo humihingi ng tulong sa may RIMA. Paano kami pupunta ro? At saka hindi kayo Basta yung member, may claim of Hindi kami ownership pwedeng kami, lumapit dinidemanda sa inyo. namin. Correct. Kaya po, sorry na lang doon sa mga mayor Kaya po eh. na dinimanda namin, mga pulis. Kasi po, dinadaan nyo sa bilis eh. Wala ng court order, wala ng demanda. Basta sasagasaan ng lalo na yung kupris ng Quezon City. Sorry, mga kasama ko rin kayo City Hall. Nagtatanong, sabi, bakit yung RIMA Walang ngayon lawful lang court dumating? order. Hindi namin nakilala. Hindi o, Sabi sila ko, ang hindi dumating Ang sa RIMA amin. kasi hindi nagpapakilala. Hindi kami nagpapakilala. Kung kayo lalapit sa amin, saka lang namin kayo tutulungan. Ano naman, hindi naghaharap ng kaaway. Oo, mahirap kasi yun eh. Puro trabaho yun. Kaya nga sabi ko, kakampi namin ang Gawad Kalinga. Kakampi namin dapat ang habitat. Pare-pareho tayong makatulong sa mga mahihirap, sa walang lupa, magkabahay, magka-livelihood, scholarship, dahil hindi nila kayang pag-aralin. Dapat magkakatulong tayo. Ngayon, sana iutos ng Pangulo, ihinto muna lahat ng demolisyon except yung daanan ng tubig, mamamatay kayo dyan. Pero kami, welcome kami. Kaya ituloy natin muna yung Pangulo. Respetuhin natin. Kasi ang utos ng Pangulo kay Coco Pimentel, imbestigahan, tawagin, at alamin kung sino talaga ang may genuine title sa lupa. Nabanggit niya ng Acopiado, Talyano, Madrigal, Acop, iba pa yung Acop, iba yung Acopiado. Parang nagja-jumble ng pangalan. Yung Rodriguez, yung Willie Torres, at kami, yung Rema. Gustong-gusto po namin yon sapagkat nakakasiguro kami, genuine yung aming title. Pero hindi po namin saswapangin. Nariyan po ang Pangulo, gusto ng tuwid na daan. Kasama po kami dyan sa tuwid na daan. Ano yung magiging matuwid? Napakayaman ng bansang ito. Kailangan bawat Pilipino walang squatter. May decente, kahit papaano, simple, decent house, complete with facilities, toilet, lalo na electricity, water, and other public utilities. May titulo po kami at decree as far as Mindanao.